Kabanata 15. Iba't ibang karumihan ng katawan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo ito sa bayang Israel, ang sinamang lalaking may tulo ay ituturing na marumi. At ito ang susundin niyang tuntunin, malalaman o hindi ang kanyang sakit, sapagkat siya'y itinuturing na marumi. Ang alinmang higaan at upuang gamitin niya ay ituturing na marumi. Sinamang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Gayon din ang dapat gawin ng umupo sa inupuan ng may tulo. Lalabhan din ang damit, maliligo at magbibihis at ituturing na marumi hanggang gabi. Ang humawak sa may sakit na tulo ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Sino mang maduraan ng may ganitong sakit ay dapat ding maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya ituturing na marumi hanggang gabi. Ituturing ding marumi ang upuan na ginamit sa hayop na sinakyan niya. Ang sino mang makahipo sa anumang bagay na kanyang hinigan ay ituturing na marumi. Ang sino mang magdala ng kanyang inupuan ay dapat maligo at magbihis. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang sino mang mahawakan ng lalaking may sakit na tulo na di muna nagugas ng kamay ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang mga sisidlang yari sa putik na mahipo niya ay dapat basagin. Kung sisidlang kahoy naman, dapat itong hugasang mabuti. Kung ang may sakit nito ay gumaling na, maghihintay siya ng 7 araw saka maglilinis. Sa ika-7 araw, lalabhan niya ang kanyang kasuotan at maliligo sa umaagos na batis at siya'y magiging malinis na. Kinabukasan, kukuha siya ng 2 bato-bato o kaya'y 2 kalapati at dadalhin niya sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Ibibigay niya ito sa pari upang ihandog. Ang isa'y para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Ganito lilinisin ng pari sa harapan ni Yahweh ang taong nagkasakit ng tulo. Kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng sariling binhi, dapat siyang maligo. Ituturing siyang marumi hanggang gabi. Dapat labhan ng alinmang kasuotang yari sa tela o balat ng hayop na nabahiran nito, at hugasan ng alinmang bahagi ng katawan na natuluan ng binhi. Ito'y ituturing na marumi hanggang gabi. Pagkatapos magtalik ang isang lalaki at isang babae, dapat maligo silang pareho. Sila'y ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sino mang babaeng nireregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahawak sa kanya. Ang anumang kanyang mahigaan o maupuan sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi. Ang sino mang makahipo sa higaan niya ay dapat maligo. Lalabhan nito ang kanyang kasuotan at siya'y ituturing ding marumi hanggang gabi. Ang sino mang makahawak sa anumang maupuan ng babaeng ito ay dapat ding maligo. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang makahawak ng anumang nasa hinigaan o inupuan ng babaeng iyon ay ituturing na marumi hanggang gabi. Sino mang lalaking makipagtalik sa babaeng may regla ay 7 araw na ituturing na marumi. Anumang kanyang mahigaan ay ituturing ding marumi. Kung ang sinamang babae ay dinudugo nang wala sa panahon o lumampas kaya sa takdang panahon ng kanyang pagreregla, ituturing siyang marumi habang siya'y dinudugo, tulad ng siya'y nireregla. Ang anumang mahigaan o maupuan niya sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi.
tulad din ng siya'y nireregla. Ang sino mang makahipo sa mga bagay na ito ay dapat maligo. Lalabhan niya ang kanyang kasuotan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Kung huminto na ang kanyang pagdurugo, siya'y bibilang ng 7 araw mula noon at magiging malinis na siya. Sa 8 araw, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati at dadalhin niya sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ang isa nito para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Sa ganitong paraan, lilinisin siya ng pari sa harapan ni Yahweh. Ganito ninyo ilalayo sa karumihan ang mga taga-Israel, sapagkat kung hindi ninyo ito gagawin, mamamatay sila sa paglapastangan sa tabernakulo na nasa gitna nila. Ito ang mga tuntunin para sa paglilinis ng lalaking may tulo o nilabasan ng sariling binhi, sa babaeng nireregla at sa lalaking makikipagtalik sa isang babaeng itinuturing na marumi. Kabanata 16. Ang araw ng pagtubos sa kasalanan. Pagkamatay ng 2 anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Sabi niya, "Sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat magpapakita ako roon sa pamamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan. Mamamatay siya kapag siya'y sumuway. Makakapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Siya'y maliligo, pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan, linong mahabang panloob na kasuotan, linong salawal, linong pamigkis at linong torbante. Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na ihahandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Ihahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos, dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Sa pamamagitan ng palabunutan, malalaman kung alin sa 2 ang para kay Yahweh at alin ang para kay Azazel. Ang para kay Yahweh ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan, saka pakakawalan sa ilang para kay Azazel. Ang batang toro ay papatayin ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at ng kanyang pamilya. Pagkatapos, kukunin niya ang lalagyan ng insenso at pupunuin ng baga buhat sa altar na sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 dakot na pinulbos na insenso at dadalhin sa loob ng tabing. Upang hindi siya mamatay, ibubuhos niya ang insenso sa apoy sa harapan ko, upang ang usok nito ay tumakip sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro, iwiwisik din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kaban ng tipan. Sa gayong paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga karumihan at kasalanan ng bayang Israel. Gayon din ang gagawin niya sa toldang tipanan na nahawa sa kanilang karumihan. Walang sino mang lalapit sa toldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron
hanggang hindi siya lumalabas pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang pamilya at para sa kasalanan ng sambayanan. Paglabas niya, pupunta siya sa altar na sunugan ng handog upang linisin din iyon. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at ng kambing at papahiran niya ang mga sungay ng altar sa pamamagitan ng kanyang daliri. 7 beses niyang wiwisikan ng altar upang ito'y pabanalin at linisin sa kasalanan ng mga Israelita. Ang kambing na pakakawalan. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan, sa toldang tipanan at sa altar na sunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing, ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipahahayag ang lahat ng kasamaan, kasalanan at pagsuway sa sambayanang ng Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang ito'y pakakawalan. Pupunta naman si Aaron sa toldang tipanan at dooy huhubarin ang damit na suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan at iiwan ito roon. Maliligo siya sa isang banal na lugar at matapos magbihis ng sariling damit, ihahandog niya sa altar ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. Susunugin din niya sa ibabaw ng altar ang taba ng mga handog para sa kasalanan. Bago bumalik sa kampo ang taong nagdala ng kambing para kay Azazel, maliligo muna siya at maglalaba ng kanyang kasuotan. Ilalabas naman sa kampo ang toro at ang kambing na ihahandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampo. Maglalaba ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampo. Ang araw ng pagdaraos nito, ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Tuwing 10 araw ng 7 buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat, maging Israelita o dayuhan, sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan, upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. Ito ay araw ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntunan ito habang panahon. Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong pari na nanunungkulan sa panahong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritual ng paglilinis ng dakong kabanal-banalan, ng toldang tipanan, ng altar, ng mga pari at ng buong bayan. Ito ay batas na palaging tutuparin ng mga Israelita, minsan 1 taon, upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At ginawa nga ni Moises ang utos ni Yahweh.